Part 3. Paano kung manalo ako? Then you can ask me anything. Kahit na ano. As in, kahit na ano. Tumango siya. Right. You can ask me anything except a divorce. Alam niya talaga kung ano ang unang-una kong hihilingin mula sa kanya. Sabagay, wala rin naman akong choice. At least kapag naglaro kami ng chess, ma-o-occupy nito ang isipan niya at hindi na niya maiisip na gumawa ng kamanyakan. Deal. Isang smirk ang gumuhit sa mukha niya. Isang ngiting kaagad na nagpang-inig sa buong katawan ko. Alright then, let's start now. Okay. Inilapag niya ang chessboard sa may center table saka kami nagsimulang maglaro. Sana lang talaga hindi niya pa-master ang larong ito dahil patay talaga ako. Anyway, sigurado namang wala siyang panahon para maglaro ng chess dahil malamang sa malamang ay parati siyang busy sa business at sa mga gawain niya bilang isang mafia boss. Kaya mo iyan, Sophie. Checkmate pag-declare ni Vincent nang matapos ang paglalaro namin ng chess. Paano mo nagawa yun? Akala ko ba, gold medalist in international chess competition since 2nd grade? Tugon niya. Napanganga ako dahil sa sinabi niya. Ano, now, shall I think of a part of you thought you want to conquer? Tanong niya saka pinasadahan ng buong katawan ko ng tingin. Labis ang pagtibok ng puso ko habang naghihintay sa desisyon niya. Napapitlag na lang ako nang bigla siyang lumapit sa akin saka inamoy ang leeg ko. Anong ginagawa mo? Maybe I'll just have this part for now. Bulong niya. Ang leeg ko. Vincent. Bigla na lamang niyang hinalikan ang leeg ko na siyang nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa buong katawan ko. Para bang may kung anong kumuryent sa akin. Inilagay ko ang kanan kong kamay sa ulo niya upang subukan siyang pigilan. Please, you should know how to obey agreements, Sophie. Your neck is mine now so you no longer have the right to tell me what to do with it, bulong niya sa pagitan ng bawat paghalik niya sa leeg ko. Ano itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Gusto ko siyang huminto, pero at the same time ay parang nag-e-enjoy ako. That would be all for now. I'm afraid I would end up conquering all of you tonight so let's just stop here, bigla niyang sabi nang lumayo na siya mula sa akin. Ramdam ko ang pamumula ng buong mukha ko. Look at me, Sophie. Iniyuko ko ang ulo ko. Ano? I said look at me, utos niya gamit ang isang malamig. At nag-uutos na tono ng boses kaya naman wala na akong ibang nagawa kundi ang tumingin sa kanya. I will conquer you one by one until I finally have your whole body. And when the time finally comes and you are fully mine, you won't be spending a whole day without being punished by me. I will make love you until you can't walk or move anymore. I will freak you in every corner of this room and in every way I want. Nakatitig lamang ako sa mukha niya habang ang mga kamay ko ay nanginginig. Seryoso ang mukha niya habang sinasambit ang mga salitang iyon kaya hindi ko naiwasan ang matakot. Pero hindi ko yun ipinakita sa kanya. Diretso lamang akong tunanjin sa mga mata niya. Hinding-hindi mo magagawang sakupin ako ng buo, Vincent. Pwede mong makuha ang mga mata, ilong, leeg, o kahit na ang buong katawan ko. Pero hinding-hindi mo makukuha ang puso ko. It's alright. I don't want your heart. All I want is you and your innocent little body. Bulong niya saka siya tumayo. Go on and sleep now. Make sure to go home on time tomorrow because we're going to play another game. Tumayo ko at saka inayos ang damit ko na nalukot dahil sa ginawa and Vincent. Sisiguraduhin kong matatalo na kita sa susunod, Vincent. I'll wait for that. Nakahinga ko ng malalim nang sa wakas ay makarating na rin ako sa kwarto ko. Hinaplos ko ng haplos ang leeg ko at naramdaman ko ang mga bite marks niya mula roon. Tumungo ako sa may salamin at doon ko nakita ang leeg ko na halos mamula na. Oh my God! Anong gagawin ko rito? Layong pagsipsip at pagkagat na ginawa ni Vincent sa leeg ko ay nagsanhi ng malilit na pulang marka. Paniguradong tatanungin ako ni Sabrina tungkol dito, pati na rin si Mr. Jacobs paniguradong magtataka siya sa oras na makita niya ang mga ito. Para bang may bigla na lang tumusok sa puso ko nang maalala ko si Mr. Jacobs. Sinabi niya sa aking may babae na siyang nagugustuhan. Ibig sabihin lang yun, wala na talaga akong pag-asa sa kanya, hindi ba? Mayroon na siyang ibang mahal, kaya malamang panahon na rin para kalimutan ko na siya. Nahiga ako sa kama ko at tumitig sa may kisame.
Bigla-bigla ay tumulo ang luha mula sa mga mata ko. Kalimutan si Mr. Jacobs kaya ko bang gawin iyon? Siya na lang ang meron ako, siya lang ang totoong may pakialam sa akin. Ang taong nagpapangiti at nagbibigay sa akin ng dahilan para magpatuloy pa. Ni hindi ko nga alam kung kaya ko pang magmahal ng iba bukod sa kanya. Niyakap ko ng mahigpit ang unan ko habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Ano nang gagawin ko ngayon, Mommy? Jean opened the door of the hotel suite and I started walking in. I looked around the room. It was as huge as the suite that I used to stay in whenever I want to have a one-night stand with someone. That old man really has the money, huh? But he can't even pay his debt to me. Balita ko pagmamayari raw po niya itong hotel, Boss Joe said. We suddenly heard moans and heavy breaths coming from the bedroom. I smirked. Looks like the old man still feels horny, huh? Long time no see, Mr. Tremont. I greeted the man in his 40s currently on top of a young escort that was just my age. They both got surprised and immediately moved away from each other upon seeing me. Tremont stood up naked. His eyes were big. Vincent. Having a good time. Looks like you're enjoying frisking some other girl, while your poor wife's busy running your business. Vincent, sinabi ko naman sa yung hindi pa kita kayang bayaran, hindi ba? I raised an eyebrow. Really? But you can pay a woman to freak. Who do you think you're fooling, old man? Vincent, nagpaplano pa lang akong magtayo ng panibagong business para mabayaran kita, okay? Babayaran naman kita kaagad, he pleaded while trying to wear his pants, isang already weighted enough, Tremont. I don't really like waiting, so let me just kill you. Pero Vincent, I glanced at the woman who got dressed up already. Get the hell out of here if you don't want to see what's going to happen here. Ha! Aalis na ako ngayon, she said then she ran away. I looked at Tremont who already looked so scared. Ready to die now. Hindi. Please, Vincent, babayaran kita. Joe. Boss. I looked at him and nodded. Bye, Tremont. At least your wife would no longer have to deal with an asshole like you. I started walking towards the door again and before I could even step out of that suite, a loud gunshot was heard. Serves him right. People like him, who were so good at borrowing money but hide when it was time to pay me back, deserve to be killed. My phone suddenly rang. What? Boss, Miss Sophie and I are already home. A smirk appeared on my face. Good, I'll be home later, so tell her to get ready and wait for me. I'll understand, boss. I hung up the phone. That woman, I can still remember her face when I kissed her neck. She looked soft-asking innocent. Her moans sounded so beautiful that I wanted to hear them every single night. I wonder how she would moan and how loud she could get when I was already eating her whole. I didn't even know why, but I get really excited just thinking about her flushed face every time I try to do horny things with her. Where is she? I asked Venom as soon as I entered the mansion. Nasa loob na po siya ng kwarto niya, boss. Tingin ko ay nag-aaral siya. Studying, ha? I walked upstairs and went straight to Sophie's room. The door wasn't locked so Lee just decided to go inside. I saw her sitting on her pink furry swivel chair while writing something in a notebook. She was wearing her purple pajama and her hair was in a messy bun, exposing her bare nape. Working hard, ha? I said as I kissed her nape. She gasped as soon as she felt my lips on her skin. Vincent, paano ka? It's great to see you here at a much earlier time. Napaaga kasi yung dismissal namin kaya, shall we have our next game? She looked at me. Tatapusin ko lang ang mga assignment ko. Sure, just go straight to my room once you're done there. Okay, she said, obviously avoiding being near me. I stared at her for a while. I was just staring at her while she was standing there, frozen. Kailangan ko nang ituloy ang assignment ko. Sorry. I was just wondering which part of your body else should take next. Her eyes widened. Please, kailangan ko pang tapusin. Right. See you later then, honey.
She just lowered her head as I started walking outside. Why did she look so f***ing cute whenever she got shy? She was so innocent and yet brave. She was good in hiding her real feelings. I bet she was only pretending not to like me, but she wouldn't be able to hide it for a long time. I couldn't wait until the time when she finally gave up and volunteered herself to me. I will be the one to take her innocence. I won again. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Vincent. Pesteng laro ta, paano ko ba matatalo ang lalaking ta? Tandang padamdam. Now, come here, bigla niyang utos. Nagdadalawang isip pa ako noong una, pero hindi ko naman pwedeng baliwalain ang utos niya. Tumayo na lamang ako at saka naupo sa tabi niya sa may couch. Lumapit siya sa akin habang diretsyong nakatitig sa mga mata ko. Bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso ko habang inilalapit niya ako ng husto sa kanya. I will take this tonight then. Napapitlag ako nang bigla na lamang niyang mahinang kagatin ang itaas na bahagi ng tainga ko. Vincent, you tied your hair up tonight? Maybe you really wanted me to take this part of you, bulong niya. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leeg ko na siya ring nagbigay ng kakaibang init sa buong pagkatao ko. Anong pinagsasabi mo? Oh, isang malakas na ungol ang lumabas mula sa bibig ko nang simulan niyang halikan at mahinang kagatin ang earlobe ko. Gusto ko siyang itulak palayo, pero tinrader ako ng sarili kong katawan. Why are you holding yourself back, Sophie? I know you want me to. Bumaba ang labi niya papunta sa leeg ko, leaving small sensual kisses on it, and I could feel my breathing becoming faster. Ang dila at bibig niya ay kumikiliti sa leeg ko. Never ko pang naramdaman ito. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko dahil sa sobrang sarap na pakiramdam na ibinibigay sa akin ni Vincent, pero nawala ang lahat ng iyon nang bigla na lamang siyang humiwalay mula sa akin. Kunot-nuo akong tumingin sa kanya. That's enough for now. I don't want you to think that I'm playing unfairly. Ramdam ko ang pag-init ng buong mukha ko. Lumayo ako sa kanya saka inayos ang damit ko. The mere fact that you're a gold medalist in playing chess is already unfair, bulong ko. Well, that's why you should find a way to master it too. Unless you want me to always win, panunukso niya sa akin. Ano, nababaliw ka na ba? Siyempre naman ayaw kong manalo, kal maghintay ka lang dahil isang araw ay matatalo rin kita. Inis kong tugon sa katumayo. At kapag dumating ang araw na yun, hinding-hindi ka na ulit mananalo pa sa akin. Sarkastiko siyang tumawa. You're always telling me that, but you never won against me. Dahil unfair ka maglaro. Oh, honey, there's no such word as unfair. It's whether you learn the tricks, or want to be defeated. Pinasadahan niya ng tingin ang buong katawan ko. I can't wait to conquer the next part of your body. Hinding-hindi mo na ulit magagawang angkinan ang isa pang parte ng katawan ko. Pag-aaralan ko ang pesteng larong ito at tatalunan kita. Sigaw ko bago tuluyang naglakad palabas ng kwarto niya. Ang lalaking yun. Paano niya natatawag ang sarili niyang boss gayong wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maging unfair? Paano ako mananalo sa kanya kung parati na lamang niyang ginagamit ang expert tactics niya sa isang beginner lang na gaya ko? I couldn't help but laugh as soon as Sophie went out of my room with a flushed face. She had been complaining about me being unfair to her just because I was a master at playing chess. As if I would really let her win against me. I was just using that game to take it slowly to kill time, and to have some thrill as I slowly take her innocence and virginity away from her. Did she think she could really ask me to wait for her to turn 18? Well, she was wrong. My cock wouldn't wait that long. I leaned on the headboard of my bed as I imagined Sophie on top of me. Naked she was moaning my name as if it was her favorite song. Her full, taut breasts moving up and down while her face was showing me different expressions of lust, hunger, and horniness. I would crush her plump, red lips and suck it until she couldn't talk anymore. I would freak her little virgin pussy until she couldn't take it anymore. I reached for my cigarette on my side table. What a great imagination I have. I could come just imagining her standing in front of me, naked.
Damn! Tumingin siya sa akin habang ang bibig niya ay puno pa ng sandwich na kinakain niya kanina. Ha! Alam mo ba kung paano maglaro ng chess? Chess? Oo. Uminom na muna siya ng juice bago muling nagsalita. Sophie, ni hindi nga ako interesadong mag-aral, maglaro pa kaya ng chess. Bumuntong hininga na lamang ako. Bakit? Anong mayroon sa chess na nagpapastress sa'yo? Vincent, nakikipaglaro ka ng chess sa mafia boss na yun. Oo, malakas na halakhak ang pinakawalan niya. Oh my God, Sophie. Seryoso ka? Alam niya kung paano maglaro ng chess. Gold medalist siya simula noong 2nd grade. Ano? So magaling nga siya roon. Tumanggo naman ako. Parati niya nga akong natatalo. Ni hindi ko magawang manalo laban sa kanya. Bakit mo naman gustong manalo sa kanya? Dahil ang sabi niya tutuperin niya anuman ang hilingin ko kapag natalo ko siya. Talaga, ano namang hihilingin mo sa kanya kapag nanalo ka? Taas kilay niyang tanong sa akin. Hihingi ako ng freedom mula sa kanya. I mean, kalayaang umuwi sa bahay kung kailan ko gusto, kalayaan na pumunta kung saan ko man gustuhin. Bakit hindi na lang divorce ang hingin mo sa kanya? Dahil ang sabi niya, pwede kong hilingin ang kahit na ano maliban sa divorce. Wise talaga ang asawa mo, ano? Ano naman ang nakukuha niya kapag nananalo siya? I mean, ikaw kasi may makukuha ka kapag nanalo ka, paano naman siya? Anong nakukuha niya? Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng magkabilang pisngi ko nang maalala ko ang ginawa ni Vincent sa tainga ko noong huli kaming naglaro. Well, pumipili lang siya ng part ng katawan ko na gusto niyang angkinan. Humigop ako sa lemon tea ko, kunwaring hindi nababother sa pinagsasabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina dahil sa sinabi kong iyon. What the heck? So, ang ibig mong sabihin hindi ka na virgin? Ano? Syempre naman virgin pa ako, ano? Ano bang pinili niya? Iniwas ko ang tingin ko mula sa kanya bago sumagot. Ang tenga at leeg ko. Tenga at, hahaha. So, that means hindi na virgin ang tenga at leeg mo. Sab, huwag kang ang maingay dyan. Sorry. Hahaha. Hindi ko lang talaga kasi maiwasang matawa, Talagang mapanukso siya, ano? Bakit hindi niya nalang pinili ang lips mo o kaya iyong sab? Joke lang. Pero paano nga kung piliin niya nalang bigla ang mga iyon sa susunod? Kaya nga kailangan ko ng pag-aralan kung paano mag-chess. Kailangan ko ng taong magaling sa chess para magturo sa akin. Tumanggo-tango siya, naintindihan ko. Pero wala talaga kasi akong kakilala na magaling maglaro ng chess. Teka, may kilala pala ako. Sino? Tumitig na muna sa akin si Sabrina bago may gumuhit na malaking ngiti sa mukha niya. Mr. Jacobs, naaalala mo pa noong sinabi niya sa atin na mahilig siyang maglaro ng chess noong bata pa lamang siya? Pero, anong pero? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Sinusubukan ko ng layuan si Mr. Jacobs hanggat makakaya ko matapos ng mangyari noong huli kaming magkita. Mayroon na siyang ibang gusto kaya ano pang point para maghabol ako sa kanya. Siguro nga, ang tingin niya lang sa akin ay isang estudyante na parati na lamang nanggugulo at nangungulit sa kanya. Tatanungin ko na lang siguro si Venom kung magaling siya sa chess. Bakit? Pwede mo namang tanungin si Mr. Jacobs. Sigurado naman akong tutulungan kanya. Pero ayaw ko kasi siyang disturbahin. Sigurado akong marami pa siyang kailangang gawin na mas importante kaysa sa pakikipaglaro ng chess sa akin. Speaking of, hayon siya. Mr. Jacobs. Mr. Jacobs. Nanlaki ang mga mata ko nang tawagin niya si Mr. Jacobs na kakapasok lamang ng cafeteria. Sab. Mr. Jacobs. Dito po. Pipigilan ko pa sana siyang tawagin si Mr. Jacobs, pero huli na pala dahil nakita niya na kami. Ngumiti siya at naglakad palapit sa mesa namin. Kaagad ko namang iniyuko ang ulo ko nang tuluyan na siyang makalapit. Sobra akong kinakabahan at hindi ko rin alam kung bakit. Hi, Mr. Jacobs. Bati ni Sabrina sa kanya. Hi, girls. Kumusta kayo? Well, ayos na ayos pa rin. Ikaw, Mr. Jacobs, busy ka ba? Ha, oo. Parati naman akong busy kaya wala nang bago, mahina niyang tawa. Masama akong tumingin kay Sabrina. Sabi ko sa'yo, Ha, ano yun? May kailangan ba kayo sa akin? Tanong ni Mr. Jacobs sabay tingin sa akin.
Hindi ba magaling kang maglaro ng chess? Singit ni Sabrina. Magaling ako dati, pero hindi ako sure kung ganoon pa rin hanggang ngayon. Pero alam ko pa rin naman kung paano maglaro. Naglalaro kasi kami ng kapatid ko noon kapag may oras. Bakit nyo na itanong Commandant Norman sa akin si Sabrina? Si Sophie po kasi, gusto sanang magpaturo kung paano maglaro ng chess. Gustong matuto ni Sophie. Nakangiti na siya sa akin at ramdam ko na rin ang kaba dahil doon. Balak mo bang sumali sa isa sa mga competition ng university? Hindi, gusto ko lang talaga matuto, bulong ko. Sure, tuturuan kita. Kailan mo nga pala gustong mag-umpisa? Nanlaki ang mga mata ko. Pero hindi ba't busy ka? Hindi mo na kailangang ipilit. Hindi naman importante ito, Ayos lang, Sophie. Willing Norman akong turuan ka, Pero, sige na, Sophie. Kaya mo yan. Ang sabi niya mamayang uwian na lang daw po, Mr. Jacobs. Ngumiting muli si Mr. Jacobs. See you. Wala naman akong nagawa kundi ang termango na lamang. Salamat. Nang naglakad na paalis si Mr. Jacobs ay kaagad akong masamang tumingin kay Sabrina. Siya naman ay nakatingin lamang din sa akin, worry walang ginawa. Bakit? May ginawa ba ako? Halata namang willing na willing siyang turuan ka, ano? Pero dahil masyado siyang mabait. Hindi naman niya kayang humindi sa kahit na sino, Talaga ba? Tingin ko hindi naman ganon. Hindi niya kayang humindi sa'yo, kamo. Nag-init ang magkabila kong pisngi. Anong sinasabi mo? Ay imposible yon. Hindi imposible yon, Sophie. Napakaswerte mo talaga, dalawang nagaguwapuhang lalaki ang baliw na baliw sa'yo. Umiling-iling ako, mabuti pa bumalik na tayo sa klase. Hindi mo kasama si Sabrina? Tanong ni Mr. Jacobs nang makita niya ako sa labas ng infirmary. Tumango naman ako, may importante pa raw kasi siyang kailangan gawin. I see. So, saan tayo maglalaro ng chess? Tanong niya habang isinusuot ang blue denim jacket niya. Hindi ko rin alam. Sandali muna siyang nag-isip bago muling termingin sa akin niyang may ngiti sa mga labi. May alam akong lugar. Tere dalawa, okay. Nagsimula na kaming maglakad at nakita ko rin si Venom na sumusunod sa amin. Nakapagpaalam na rin naman ako kay Vincent kanina at sinabi kong baka malate ako ng uwi, mabuti na lamang at ayos lang sa kanya. Sinabi niya rin sa akin na hindi kami makakapaglaro ng chess ngayong gabi dahil marami pa siyang kailangan tapusin. Tingin ko Norman maswerte pa ako dahil hindi siya ganoon ka-istrikto sa akin. Leon nga lang, pervert siya. Sa totoo lang, hindi ako gaanong komportable ngayong kasama ko si Mr. Jacobs matapos ang sinabi niya sa akin noong nakaraan. Alam ko namang wala akong karapatan na maramdaman ito, pero hindi ko kasi talaga mapigil ang malungkot at medyo menace. Hindi ko nga magawang tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. Nandito na tayo, bigla niyang sabi kaya naman nagangat na ako ng tingin. Isa itong coffee shop kung saan pwedeng maglaro ng chess ang mga customer habang kumakain. Nadiscover ko lang ito noong isang araw pero hindi ko pa nasusubukang pumasok sa loob. Hindi ka pa nakakapunta rito. Tumango siya. Ganoon na nga. Wala rin naman kasi akong makakalaro sa chess. So, ako ang kauna-unahan niyang dinala rito. Anong gusto mong order in, Sophie? Tanong sa akin ni Mr. Jacobs nang sa wakas ay makaupo na kami sa loob ng coffee shop. Kung ano na lang ang iyo. Ngumiti siya sa akin, 0K. Then we would like to have 2 pecan pies and 2 super Tuscan espressos. 2 pecan pie and super Tuscan espresso. Anything more, sir? That would be all. Nang makaalis na ang waitress ay inilabas ni Mr. Jacobs ang chess mula sa drawer ng mesa namin. Ang interior ng coffee shop ay talaga namang chess-inspired. Ang mga upuan ay mukhang chess pieces at ang tiles ay kulay black and white. Ang ganda ng coffee shop na ito, hindi ba? Biglang tanong ni Mr. Jacobs sa akin. 0 hanggang 0 o. Tingin ko ay hilig ng may-ari ang maglaro ng chess at magluto. Tapos nag-isip niya ng paraan kung paano niya magagawa iyon ng sabay. And voila, he came up with a coffee shop with a chess theme. Brilliant. T-tam na. Sobra talaga akong kinakabahan. Parang mas kinakabahan pa ako ngayong kasama ko si Mr. Jacobs kaysa kapag si Vincent ang kasama ko. Kaba ang nararamdaman ko kapag kasama ko si Mr. Jacobs,
habang takot naman ang nararamdaman ko kapag si Vincent. Pwede na ba nating simulan ang paglalaro? Okay. Inilapag niya ang chessboard sa may mesa saka namin sinimulang ilagay ang pieces. Sinabi niyang mauna na ako. You should move the pawn in front of the king or queen 2 squares forward. This opens pathways for your bishops and queen to enter the game. They move on an angle and can't get out onto the field of battle if pawns are on the way. Naiintindihan ko. Before you move your queen, rooks, or king, move your knights and bishops toward the center of the board. You want to get these pieces out from behind the pawn so they can attack. Seryoso niyang ipinapaliwanag ang lahat ng iyon sa akin at hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Never ako naging ganito kalapit sa kanya. And when it's your turn, always think to yourself, ano bang huling move ng kalaban ko? Ano ang balak niyang gawin? Else he laying traps to capture your pieces. Then decide your own plan. Always look at all your possibilities. Look at moves that would capture your opponent's men or threaten his king first. Parang tanga lamang akong tumatango. Niwala nga akong maitindihan dahil mas focus pa ako sa mukha niya. Nabalik lamang ako sa ulirat nang bigla siyang tumingin sa akin. Naintindihan mo ba? Ha? Naiintindihan mo na ba ngayon? Kalmado niyang pag-uulit. Ano bang ginagawa ko? Kailangan kong mag-focus para malaman ko ang mga teknik para matalo ko si Vincent, hindi kung gaano kagwapo si Mr. Jacobs. I'm sorry, pero pwede mo ba ulit ipaliwanag sa akin? Tumawa lamang siya. Oo naman. Hindi mo naman kailangang magmadali. Kailangan mo lang maging relaxed at comfortable habang naglalaro at siguraduhin hindi ka kakabahan sa kalaban mo. Kailangan mong mag-isip ng maigi at isipin kung paano magre-respond ang kalaban mo. Naiintindihan ko. Itinuro niya ang mga tactics sa paglalaro ng chess at this time, nakinig na talaga ako ng maigi. Gusto kong manalo laban kay Vincent, ayaw kong maangkin niya ako ng buo. After all, ang taong nagmamay-ari ng puso ko ay nasa harapan ko na ngayon. Siya lang ang lalaking gusto kong makasama. Wala akong pakialam kahit pa may mahal na siyang iba, hindi ko naman siya aagawin mula sa babaeng iyon. Gusto ko lang siyang mahalin, kahit na hindi niya alam. Panalo ako. Panalo ako. Bulalas ko na worry nanalo sa loto matapos kong matalo si Mr. Jacobs sa chess. Tumingin siya sa ngumiti sa akin. Ang bilis mong natuto. Magaling ka kasi magturo. Well then, thank you so much. Napatingin ako sa relo ko. Hindi ko napansin ang oras dahil masyado akong nag-e-enjoy. Ako nga rin, natatawa-tawa niya pang sabi. Kung pwede lang sanang manatali na lamang ako rito kasama si Mr. Jacobs habang buhay. Bigla na lamang siyang tumayo. Ano, uwi na tayo. Medyo late na rin at baka magalit ang parents mo kapag umuwi ka ng masyadong gabi. Tumango-tango na lamang ako. Okay, I will send you home. Hindi na, may kasama naman ako. Ha, meron. Nasaan siya? Nandoon siya banda, sabi ko sabay turo kay Venom na nakaupo sa kabilang mesa. Tumango naman si Mr. Jacobs. Kaibigan mo, more like a housemate. I understand. Kung ganoon, hihintayin ko na lang kayong makaalis bago ako umuwi. Okay. Nang makalabas na kami sa coffee shop na iyon ay kaagad naming nakita ang itim na limousine na siyang nagsisilbing service ko. Dalawang lalaki ang nagbukas ng pinto niyon. Bago ako pumasok ay tumingin muna akong muli kay Mr. Jacobs. Salamat sa time at patience mo. Pasensya na rin sa pangiistorbo ko. Hindi mo na kailangan pang magpasalamat, Sophie. Pwede mong hingin sa akin ang kahit na anong gusto mo. Nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. Thank you. Oh, and by the way, pwede bang Lance na lang ang itawag mo sa akin? Mas matutuwa ako kung iyon ang itatawag mo kapag tayong dalawa lang. Nanlaki ang mga mata ko. Ha, nahihiya siyang napakamot sa batok niya. Sobrang cute niya talaga. I already see you as one of my close friends, so I think I'll be more comfortable if you call me by my first name kay kung ayos lang sayo. Oo naman, Lance. Ngumiti siya. Much better. Oo nga pala, kailangan nyo nang umuwi. See you again next week, Sophie. See you. Muli akong ngumiti sa kanya bago sumakay sa limousine. Nakatingin lamang ako sa kanya habang umaandar ang kotse. Hindi ko tuloy maiwasang malungkot.
Napapaisip tuloy ako kung sino kaya yung babaeng tinutukoy niya noong nakaraan. Who taught you? Tumingin ako kay Vincent. Hindi niya iniwas ang tingin mula sa chess piece na hawak niya, nilalaro niya iyon gamit ang daliri niya habang nag-iisip ng susunod niyang itet-ira. Ha, chess. Someone taught you, right? Pag-uulit niya. Oo, kaibigan ko. Woman. Umiling-iling ako, lalaki. Tumanggo-tango lamang siya saka inilapag ang piece niya sa chessboard. Checkmate. Kailangan ko pang mag-practice, bulong ko. For sure that man's taking advantage of you. He agreed to teach you just so he could be with you. Hindi niya interesado sa akin, mabilis kong tugon. Tumingin naman siya sa akin. How sure are you? Alam ko lang. Oh, so, you are the one who's interested in Herm. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil totoo iyon. Sarkastiko namang term of si Vincent, isang nuit. Well then, it's alright if he's not interested in you. Lumapit siya sa akin. Because I am. Umiwas ako ng tingin mula sa kanya. Sabihin mo na ang kailangan mong sabihin, gusto ko nang matulog, I'll take this, sabi niya saka inabot ang kanang kamay ko. Both of your hands are now mine. Nagulat ako nang bigla niya na lamang iniangat ang kanang kamay ko saka iyon inilagay sa labi niya. Anong ginagawa mo? Taking what's mine, saad niya habang hinahalik-halikan ang kamay ko. Nakatingin lamang siya sa akin habang ang mga labi niya ay nilalandas ang mga daliri ko. Ibinuka niya ang bibig niya saka dinilaan ang mga iyon. Anong nakagat ko ang ibabang labi ko upang mapigilan ang pag-ungol nang simulan niyang pisilin ang mga daliri ko habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. He was obviously teasing me while playing with my fingers using his tongue. Bigla-bigla na lamang siyang huminto at sa hindi ko malamang dahilan ay tila ba nalungkot ako. Ano bang pinagsasabi ko? You're really good at holding ha. Anong sinasabi mo? I'm not holding back anything. Pilyo siyang ngumiti, eyes fine. You can deny it for now, but for sure, you won't be able to hide it when I finally get what I've been wanting to conquer the most. Babalik na ako sa kwarto ko, saad ko saka tumayo. Just make sure you wouldn't let that guy touch you anywhere. You are mine, Sophie. Everything you have is mine. Hindi na lamang ako umimik. Diretso akong naglakad patungo sa, may pintuan nang bigla na lamang siyang magsalitang muli. By the way, ano? Tanong ko nang hindi lumilingon sa kanya. You'll go with me tomorrow. Napakunot ako ng noo sa katuyuyang lumingon sa kanya. Pupunta saan? I want to spend some time with you. Huwag mong sabihin, we're not going to a hotel, so don't worry. We can just do what you're thinking here in my room if you want. Iniwas ko ang tingin ko mula sa kanya. Wala naman akong inisip na ganyan. Alright, if you insist, may I get a good night kiss now? Sinaman ko siya nang tingin na siya namang nagpatawa sa kanya. Kaagad na lamang ako umalis sa kwarto niya. Kahit kailan talaga ay napakamanyak ng lalaking iyon. Suot niya ang isang white t-shirt na ipinares niya sa itim na pantalon pati na rin ang paborito niyang leather jacket. Napakagwapo niya kahit na simple lang ang suot. Marahil ay iyon nga ang kagandahan kapag gwapo ka pero hindi ko pa rin siya gusto. Looks like you didn't even prepare for this, ha? Ha? You're not even wearing any makeup, and it didn't take you so long to prepare. Is that how unwilling you are to be with me? Pwede bang umalis na lang tayo? Ngumiti lamang siya. Alright, honey, let's go. Actually, mas gugustuhin ko pang magbasa ng paborito kong libro kaysa makasama ang lalaking ito. Ni hindi ko nga alam kung anong iniisip niya. Paano kung balak niya pala akong dalhin sa isang bar para ibenta sa mga many-okis na lalaking gaya niya? Where do you want to go? Biglang tanong sa akin ni Vincent nang paandarin niya na ang kotse niya. Kahit saan basta hindi sa isang lugar kung saan pwede kang mag-take advantage sa akin. Tumawa siya. I could take advantage of you here, anyway. Don't you dare. Oh, so you're threatening me now, ha? Hindi na ako umimik. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang abutin ang kanang kamay ko saka iyon hinalikan. Vincent. Why? This is mine now, right? Kailangan mong mag-focus sa daan kung ayaw mong pareho tayong mamatay.
Isang can focus on you while driving, pagmamatigas niya habang patuloy sa paghalik sa kamay ko. Tignan mo ang isang wala pa nga kami sa pupuntahan namin pero hinaharas niya na ako. What film would you like to watch? Nag-iba ako ng tingin. Kahit ano. Alright, I think you'll just choose what I want, sabi niya saka tumungo sa counter at nagbayad ng ticket. Bumili rin muna kami ng popcorn at drinks bago pumasok sa sinehan. Lahat ng tao sa loob yun ay nakatingin sa amin. Mali, nakatingin sila kay Vincent. Hindi ba napakagwapo ng lalaking yun? He's freaking handsome. Wow, napakaswerte naman ng girlfriend niya. Naiinggit ako. Napabuntong hininga na lamang ako. Kung alam lang nila kung gaano kamanyak ang lalaking ito. Hindi ko talaga maintindihan yung mga babaeng gustong-gusto sa mga bad boy. Gustong-gusto nila yung mga dominanteng lalaki na mayayabang pero hindi para sa akin hindi ko gusto ang ganoong tipo ng lalaki. Gusto ko yung simple lang, yung lalaking matulungin, gentleman, at sweet. Gaya ni Mr. Jacobs ni Lance. Hindi ko tuloy maiwasan ang mapangiti nang maalala ko ang nangyari kahapon. Sinabi niya sa aking tawagin ko na lamang siyang Lance. Kumain kami sa labas at naglaro ng chess, pwede na bang tawaging date iyon? It will start now, bigla na lamang bulong ni Vincent sa akin kaya naman nahinto na ako sa pag-daydream. Alam ko, angle ko. Simula pa lamang ng pelikula ay nagsisigawan na ang mga tao. Horror movie ang pinili niya, yung horror movie na pinakaayaw kong panoorin. Bigla naman siyang lumingon sa akin. You can always hug me if you feel scared. Hindi ako natatakot, pagmamatapang ko. Nakatitig lamang ako sa screen habang ramdam ko ang titig ni Vincent sa akin. Dapat pala sinabi ko na lang sa kanya na iyong palabas na may aso na lamang ang panoorin namin. Nanginginig na ang mga kamay ko at nagpapawis na rin ako ng malamig pagmasdan ko lamang ang mukha ng multo sa palabas. Hindi ko na talaga kaya. Sisiga na sana ako nang bigla ko na lamang maramdaman ang mga labi ni Vincent sa leeg ko. Lumingon ako sa kanya. Kitang-kita ko ang ngiti sa mga labi niya kahit pamadilim ang paligid. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Reducing your fear, bulong niya saka sinimulang halikan ang leeg ko. Mahina akong napaungol nang maramdaman ko ang dila niya sa balat ko. Mabuti na lamang at walang nakapansin dahil busy rin ang mga tao sa panunood. Tigilan mo na nga yan, Vincent. Marahan niyang kinagat ang tenga ko at hindi ko naiwasang mapakapit sa t-shirt niya. Buwisit talaga ang lalaking pati ba naman sa loob ng sinema. Nakahinga ko ng maluwag nang bumukas na muli ang mga ilaw. Tapos na ang palabas. Did you enjoy it? Nang aasar na tanong sa akin ni Vincent habang naglalakad kami palabas ng sinihan. Masama akong tumingin sa kanya. Matapos ng ginawa mo, tatanungin mo ako kung nag-enjoy ako sa palabas. I'm not pertaining to the movie. Shut up. Narinig ko pa siyang tumawa kaya naglakad na lamang ako palayo sa kanya. Hinding-hindi na talaga ako papayag na manood ng movie kasama niya. Sophie, naglalakad lamang kami sa loob ng mall nang bigla na lamang huminto si Vincent sa katumingin sa akin. Masyado siyang mabilis maglakad kaya naman nasa likuran niya lamang ako. Ano? Tanong ko sa kanya. Stand beside that huge teddy bear. I'll take a photo of you. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ano? Isang said, stand beside that huge teddy bear right there, pag-uulit pa niya sabay turo sa malaking teddy bear sa tapat ng isang department store. You look cute there. Go on. Hindi ako bata. Ayaw kong magpakuha ng litrato, tugon ko saka magpapatuloy na sana muli sa paglalakad pero bigla niya na lamang hinayla ang kamay ko. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko yung tingin na para bang nagsasabing papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod sa gusto niya. I don't like it when someone disobeys me. Pansamantala akong naestatwa sa kinatatayuan ko. Sobrang nakakatakot ang pagkakatitig niya sa akin. Okay, tatayo na ako sa tabi ng teddy bear na iyon. Kaagad naman akong tumakbo palapit sa teddy bear. Nang makalapit na ako ay tumingin akong muli kay Vincent na hawak na ang cellphone niya. Smile! Sigaw niya pa sa akin. Pilit akong ngumiti. Smile even more. You can also hug that teddy bear. Utos niya. Ano bang tingin niya sa akin? Bata. Pero dahil hindi ako pwedeng humindi sa kanya, wala na akong ibang nagawa kung di ang sundin siya. Niyakap ko ang malaking teddy bear na iyon saka tumingin sa camera na parang baliw.
Oh my God! Ang cute naman nila. Perfect couple. Nakakainggit naman. Nakahinga ako ng maluwag nang tumigil na si Vincent sa pagkuha ng mga litrato. Naglakad siya palapit sa akin nang hindi inaalis ang tingin sa phone niya. You look so freaking adorable, dinig kong bulong niya. Mukha kamong tanga, sagot ko sabay irap. I keep these photos of you, aniya sabay tago ng phone sa bulsa niya. By the way, where do you want to go next? Nakapout akong tumingin sa kanya. Gusto ko nang kumain. Alright, let's eat, sabi niya sa kahinawakan ng kamay ko. Bakit parang ang ganda ng mood niya ngayong araw? I mean, hindi naman siya palangiti. Well, hindi naman siya ngumiti ngayong araw, pero parang ang saya niya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nagpunta kami sa isang mamahaling restaurant sa bandang roof deck ng mall. Kaunti lang ang mga taong naroon kaya naman medyo tahimik at mapayapa. Kita rin namin ang buong syudad mula sa kinauupuan namin. Ang mga dingding naman ay gawa sa salamin. Order na si Vincent ng pagkain habang ako naman ay nakatingin lamang sa view habang naghihintay. Where do you want to go after we eat? Bigla niyang tanong sa akin. Bakit hindi na lang kaya tayo umuwi, tugon ko nang hindi nakatingin sa kanya. We'll go home and play chess. Is that what you're trying to say? Nanlaki ang mga mata ko. Ano, tama, huwag na muna pala tayong umuwi. Tingin ko naman pwede pa tayong magstay dito ng medyo matagal. Actually, parang gusto ko ngang magpunta sa malapit na amusement park dito. Napangisi lamang siya. Alright, if that's what you want. Kailangan kong makasigurado na hindi kami makakapaglaro ng chess ngayong gabi. Hindi pa ako handa. Marami na akong nabasang libro at napanood na videos about sa chess pero tingin ko hindi ko pa rin matatalo ang lalaking ito. Ayaw kong may makuha na naman siyang parte ng katawan ko. I mean, nakuha niya na ang tainga, leeg, at pati na rin ang mga kamay ko. Ano kayang susunod niyang kukunin? Iniisip ko palang kinakabahan na ako. Here's your order, Mr. and Mrs. Hastings, sabi ng waiter na nag-serve ng food namin. Thank you, tugon ko habang nakangiti. Tumingin si Vincent sa waiter. Now, go. Yes, sir. Bakit mo naman siya ganoon tretuhin? Tanong ko nang makaalis na ang waiter. Naglagay siya ng napkin sa lap niya saka tumingin sa akin habang hawak ang cutlery niya. What? Pwede ka namang magpasalamat sa kanya, pero mas pinili mo pa ring maging salbaha at sabihan siyang umalis na. He was looking intently at you since we entered this restaurant. Ano? I might punch him if he keeps on doing that. Vincent, let's eat now, utos niya. Okay, tahimik lamang kaming dalawa habang kumakain. Maging bawat paglunok ko nga ay naririnig ko. Napaka-awkward, kaya naman pakiramdam ko ay kailangan kong magsalita kung ayaw kong mamatay sa katahimikan at awkwardness habang ramdam ko ang titig sa akin ni Vincent na akala mo ay ako ang pagkaing kinakain niya. May nakadate ka na bang babae dati? Tanong ko sa kanya. Hindi siya kaagad sumagot. Uminom muna siya ng tubig bago inilapag ang cutlery niya saka tumingin sa akin. What do you think? Well, tingin ko wala ka pang nakakadate. For sure kaagad mo lang silang hinahapit sa bewang saka diretsyong dinadala sa kwarto mo, buong tapang kong sagot na siya namang nakapagpatawa kay Vincent. Precisely. There's no need for me to ask them out, they will go with me even if I don't ask them, though. They will voluntarily undress and beg me to fake them. Muntik na akong mabulunan. Kaagad kong inabot ang baso ng tubig ko saka ininom ang lahat ng iyon. But you're different, Sophie. You're giving me a hard time and you somehow encourage me to wait for you, don't even know why, but I feel like I don't want to be aggressive with you. I want to take it slowly. I want to take you little by little until I finally conquer all of you.